Hello fire signs, welcome to Like a Tarot. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng person ng mga fire signs? Ikaw na lang bahalang tumukoy kung si person mo ito o ikaw. Pinagdududahan mo ba siya? Walang iba sa puso ko. Malaya ka na. Business. Magkapareho ba kayo ng business or meron kayong sariling negosyo? Dalawang cards na lang yung kailangan natin. O ayan. Mahal kita, maniwala ka man o hindi. Ano kaya nagawa niya? Ayun. I am so sorry. Mukhang ikaw yung napagod sa person mo kasi pinapalaya mo na siya Pero siya gusto niya na maayos kayo. Alamin natin kung ano ang advice ng mystical cards. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Naku, ito talaga yung pinakita, ano? Trust. Mukhang kailangan na ng ilan sa inyo na tanungin nyo sarili mo kung hanggang kailan ka paulit-ulit na magpapatawad at kung hanggang kailan paulit-ulit na uunawa or magtitiwala. Alamin natin bakit ipinakita ang trust na mystical card. King of Pentacles, King of Wands at Seven of Pentacles. Ang mga cards na ito sinasabi na tingnan mo kung ano yung mga na-achieve mo sa buhay. Nakamit mo yung power at saka success dahil na rin sa patience. At nag-iisip ang ilan sa inyo kung ano yung next na gagawin mo. At saka ang ilan sa inyo nakakaani ng respeto at saka mahirap kang tibagin kasi smart ka at saka matibay or matatag yung financial security mo. Palaban ka rin sa kung ano yung para sa iyo. Sa career, nakadalawang cards ka na may person na tutulong sa iyo para makahanap ka ng trabaho. At saka 3 cards itong nagsasabi na very positive pagdating sa career. At ang advice pa ng mga cards, merong person na tutulong sa iyo para mas lalo mong mapaghusayan yung career mo. Sa mga nasa relationship, maaasahan niyo yung isa't isa ng person mo pero hindi ganun ka-romantic ang relasyon. At ang advice ng mga cards ay baguhin mo yung ganitong routine or sitwasyon. Bigyan mo ng atensyon yung person mo. At ang ilan sa inyo, ang person mo, gusto din niya na kumikita ka. Yung pareho kayong may progress sa buhay. Ang ilan sa inyo, nagkakaroon ng growth ang relationship kahit na nagkakaroon ng tampuhan. At saka ang ilan sa inyo, ang relasyon nyo ay honest at saka nare-resolbahan yung bawat problema sa relasyon. 3 na yung cards na nagsasabi niyan. Kumbaga, hindi lang love ang ipinaparamdam sa iyo ng person mo, pati na rin respeto. Kaya ang ilan sa inyo, patuloy kang nagtitiwala sa kanya. Halimbawa, ang ilan sa inyo merong third party ang relationship. May person na tutulong para maayos ang relationship nyo.
Kumbaga, wag mong pahintulutan na tuluyang maagaw ang person mo. At saka guys, ang ilan sa inyo, kaya yung person mo, gusto niya yung third person. Kasi yung mga kakulangan mo, dun niya nakikita. Ang ilang single naman, makakatagpo ka ng person na maganda yung estado sa buhay. At ang ilang single naman, yung person na nasa puso mo, finally, mapapansin ka na niya. Sisimulan niyang kilalanin ka. Connected dito sa trust, taking back your power. Ang ilan sa inyo, matagal mo nang kinikimkim yung galit o kaya yung mga gusto mong sabihin sa person mo o sa kapwa. Wala ka namang sasabihing masama eh. Ang sasabihin mo yung katotohanan. Kaya hindi dapat nagkakaroon ng alinlangan. Ngayon naman guys, alamin natin kung bakit ipinakita itong taking back your power. Queen of Pentacles, the Judgment at King of Swords. Merong pagbabago at meron kang gagawin na desisyon. Connected to sa mystical card na take back your power. Sa pagkakaroon ng desisyon, kung hindi mo makita yung clarity, mag-step back ka muna. Alamin mo kung ano talaga yung importante sa iyo. Kailangan ng renewal at saka second chances. Kailangan sabihin mo yung totoong feelings mo. Kumbaga, real talk. Sa financial, sa ngayon medyo mahirap, pero malalagpasan mo din ito. Meron ding stability at mariresolbahan yung problem mo sa financial. Dahil na rin sa idea at saka pagkakaroon ng clarity, magkakaroon ka ng best decision sa future, lalo na pagdating sa career at financial. Ang ilan sa inyo sa career at financial, sinisikap mo na maging secure at ito nga talaga yung mangyayari sa future. Kasi nasa present pa lang tayo, pinag-iigihan mo na. Single ka man or nasa relationship, ang swerte mo kasi makakatagpo ka ng person na willing na ibigay yung energy niya at oras para sa iyo. Madali siyang pakibagayan at mapagkakatiwalaan. Single ka man or nasa relationship, ang advice ng mga cards, magkaroon ka ng decision para sa ikakabuti ng love life mo. Para alam mo kung paano makamove forward sa buhay. Ikaw dapat yung maging charge sa love life mo, lalo na kung sa relationship, gusto mo ng pagbabago para matagpuan yung totoong happiness at love na hangad mo. Importante rin na mag-ingat sa mga binibitawang salita. Inspiration. Humugot ka ng inspirasyon mula sa mga bagay na gusto mong gawin. At saka magtiwala ka sa sarili mong kakayahan at kaalaman. Ituloy ko lang yung sinabi ko kanina. Kaya sinasabing mag-ingat sa binibitawang salita kasi kung ikaw okay lang sa'yo, yung kaharap mo, hindi naman sila kapareho mo. Kasi yung mga binibitawan mong salita at saka aksyon mo ay may malaking impact sa relasyon mo sa kapwa. Ito naman yung mga cards mo para sa inspiration. Page of Swords, Seven of Swords at Eight of Swords. Sa health, ang advice ng mga cards ay kailangan piliin mo yung healthy na lifestyle. Ang ilan sa inyo nagkakaroon ng health issues kasi hindi mo makalimutan yung trauma mula sa betrayal o kaya nanakawan ka. Kung meron ka mang health issues, huwag mo tong takasan, kailangan mo tong harapin at solusyonan. Ito lang kasi yung mas madaling paraan para makalaya ka sa mga
maling akala or naiisip para ma-improve yung kalusugan mo. Kasi sa totoo lang, itong mga cards mo ay warning sign na kailangan bigyan mo ng halaga ang sarili mo. Sa mga nasa relationship, ang advice ng mga cards ay yung konting problema, wag mo nang palakihin para hindi na magsanga-sanga. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, hindi lang naman cheating yung problema. Iba-iba ito, pwedeng sa financial, o kaya may sikreto yung person mo na hindi niya sinasabi sa iyo. Pwedeng bad or good. Pero dahil na rin sa hindi mo gusto yung ganitong sitwasyon na pinaglilihiman ka at saka yung hindi ka nabibigyan ng atensyon, ang ilan sa inyo magkakahiwalay. Lalo na kung nasa abusive na relationship ka, talagang kailangan mo nang humiwalay sa toxic na relasyon. Sa mga single, nakadalawang cards ka na kailangan mo makisocialize para malalaman mo kung ano yung iba't ibang behavior ng ibang tao. At para sa ilang single, kailangan meron kang self-love para tamang person ang magiging karelasyon mo. At saka yung happiness, hindi mo kailangan hanapin sa iba. Kailangan sa'yo mismo magmumula. Itong additional card naman na Ten of Swords, ang ibig sabihin ay maging maingat ka sa pagkakaroon ng desisyon. Kasi maraming mangyayari sa iyo na distraction, delay at saka changes. Itong Queen of Cups naman, nakadalawang cards ka na kailangan pag-isipang mo mabuti yung mga decisions mo at saka alamin kung ano talaga yung gusto mo. Kasi yun yung mas importante, yung happy ka sa mga decisions mo. Itong Six of Wands naman ay very positive, na ang ibig sabihin ay magtiwala ka sa kutob mo. Huwag mong pagdudahan yung mga kakayahan mo kasi marami ka ng pinagdaanan at saka tagumpay na card itong Six of Wands. At saka ang importante sa pagkilos mo, nagkakaroon ng progress at improvement yung sarili mo araw-araw. At saka huli itong card na ito na Six of Wands na ang ibig sabihin, yung mga pangarap mo ay matutupad. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 555, change and growth. 2348, it signifies the need to call on divine help. Angels are waiting for you to call on them. Respond and guide your steps. 9999, your dreams are about to come true.